radyo publiko, Radyo Pilipinas. Golden Heart, puso para sa seniors. Alauna na, Golden Heart na. Mapapanood at mapapakinggan na ang Golden Heart, puso para sa seniors sa Radio Magazine 1278 kHz AM. Ito ang programang magbibigay ng boses sa ating senior citizens at pagpapalaganap ng mahahalagang kaalaman na makakatulong sa kanilang pang-araw-araw na buhay. Hosted by Dr. Mary Jean P. Loreche. Ito ang Golden Heart, puso para sa seniors. Alauna na, Golden Heart na. Ito ang programang May Puso para sa Seniors, hatid sa inyo ng National Commission of Senior Citizens. Ako po ay bago siguro sa mga paningin ng ating mga tagapakinig at ating mga tagapagsubaybay dyan. Ako po si Lorraine Cirillo Valdivieso at ako po ang co-host ng ating butihing chairperson and CEO, Dr. Mary Jean Loreche. Hi, Doc Jean! Good afternoon po. Hi Lorraine, magandang hapon sa iyo at magandang hapon sa ating mga ka-Golden Heart. Tayo po ngayon ay may co-host tayo, si Miss Lorraine. Go ahead, Miss Lorraine. Okay, Doc Jean. Si Doc Jean po ay currently nasa airport dahil siya po ay patungo sa Quirino, sa Region 2 para po sa pagbubukas ng ating pinakabagong Senior Citizens Community Care Center dyan sa Region 2. Tama po ba yun, Doc Jean? Ngayon, Lorraine, tayo ay masaya sa ating pagbabiyahe sa Tugigaraw maya-maya sa kadahilanan na bukas ang ating pinaka-14 na SC3Cs ay mabubuksan bukas. Nako, ingat po kayo, Doc Jean, sa inyong biyahe at sa ating buong team para po sa ating pinakabagong SC3C dyan sa Region 2. Pero ngayon po, pag-usapan muna natin ang ating topic for today. Nako, Doc Jean, very exciting po yung ating topic ngayon. We have Take It Easy para po sa ating NSC ID. Mga dapat malaman tungkol sa Digital Senior Citizens Digital ID. Pero bago po tayo magpatuloy, gusto muna natin pasalamatan syempre si Director Fernando Amparo Sanga ng Presidential Broadcast Service at syempre ang ating butihing station manager ng Radyo Magazine, Miss Marinela Texon, para sa buong Season 1, Dr. G, ng ating Golden Heart, puso para sa seniors. We started March and now it's the end of our Season 1 for our program. At para naman po malaman natin ang mga updates sa programa ng NCSC, narito ang Senior Spotlight News. Sige, Doc Jean, you have some updates po for us this afternoon? Yes, maraming salamat Lorraine sa pagkakataon na ito na tayo ay makapagbigay ng ating mga updates sa ating mga ka-Golden Heart. Mga ka-Golden Heart, unahin natin yung nangyari last week sa Senado. Agosto 20, tayo po ay dumalo sa hearing doon po sa Committee on Social Services and Welfare na chaired po ito ni Senator Erwin Tulfo at ito ay dinaluhan din ni Senator Risa Hontiveros. At doon ay tinalakay ang 3 Senate bills na pending sa patungkol ng Universal Social Pension. Kaya kung titingnan natin, Lorraine, tayo sa NCSC ay buo tayo sa pagsuporta sa kanilang Senate bills na yan. At doon din, tinalakay at sinabi din natin na dahil ginawa nga ng batas ang NCSC RA 11350 na dapat siyang mamuno para sa lahat ng mga programa para sa mga nakatatanda. So tayo ay nagagalak din aside sa tinalakay yung Universal Social Pension, tinalakay din yung maintenance medicines, kung saan magkakaroon ng 1,000 kada buwan bawat isang seniors. At sa dalawang panukalang yan, gusto nating iparating sa ating mga ka-Golden Heart. Tandaan po natin na ang ating gusto at ninanais ay magkaroon ng technical working group
para masiguro natin na yung mga proseso, yung mga ahensya na involved dito, yung ating mga stakeholders, ay mapakinggan natin. At sa pamamagitan ng technical working group, magkakaroon tayo ng mas mainam na pag-aaral upang maging sustainable yung ating mga panukalang batas na yan. Pangalawa, sa araw na rin na yan, Lorraine, tayo ay dumalo din doon sa Committee on Health na chaired naman ni Senator Bongo. At ito ay dinaluhan din ng butihing Senator Erwin kung saan tinalakay naman yung PhilHealth at saka DOH naman. At tayo ay nagparating din ng ating position paper na harinawa ay makonsider nila na yung sa YAKAP program ng ating PhilHealth ay kailangang fully implemented yung ating geriatric screening. Kasi iba ang pangangailangan ng ating mga nakatatanda. At tayo din ay nagsabi na kailangang pag-aralan ng PhilHealth ang pagbibigay ng separate na package for the comprehensive geriatric assessment. Yan po ay mga kailangan para sa ating mga nakatatanda. Pangatlo, tayo din ay nagsalita na dapat bago i-print, mag-mass printing yung PhilHealth IDs na yan, ay magkaroon din ng ating tinatawag na technical working group. Atin ding sinabi yung ating para sa conservative kidney management kung saan isinusulong din natin kasama sa Philippine Society of Nephrologists na sana magkaroon ng option yung ating mga seniors na kung ayaw magpa-dialysis and yet gusto nila ng quality of life. So yun po yung ating dinaluhan, Lorraine. So aside pa dyan, tayo ngayon ay naging speaker tayo at guest tayo doon sa Philippine Society of Geriatrics and Gerontology. Kanina lang po yan, dyan po sa Novotel. Tayo ay nagsalita kung ano-ano ang mga programa ng komisyon at kung saan hinikayat natin at hiningian natin ng karapatan na suporta ang ating mga doktor, ang ating mga nurses at allied professionals kung saan sila ay dapat parte ng ating pagpaplano. So yan po yung kaninang mga kaganapan, Lorraine. Hindi pa tayo natapos doon. Nagkaroon naman ng ating Talaga, Doc SCAD Jean, na busy. Yes. Actually, Lorraine, hindi lang yan, kung titingnan mo, siguro you can take it over from there, Habang ako ay mag-aayos ng aking position dito, meron tayong tinatawag na public consultation, Yes. Para doon sa ating mga guidelines, para sa ating mga senior citizens organizations. Sige nga, Lorraine, ikwento mo sa ating mga kababayan, saan na tayo pagdating sa public consultation na yan? Nako, Doc Jean, maraming salamat po doon sa mga importanteng updates natin simula sa universal pension, sa PhilHealth package, and doon sa mga konsultasyon natin with all the doctors. At ngayon naman po dumako tayo dito sa public consultations, Nagsagawa po tayo ng public consultations sa pangunguna ng ating SECAD na division. Kasama din po dito ang kinatawan mula sa Pambansang Ahensya ng Pamahalaan, Union of Local Authorities of the Philippines o yung tinatawag po nating ULAP, mga senior citizens organizations at iba pang samahan upang talakayin ang recommendations at guidelines ukol sa accreditation ng mga civil society organizations. Nako, meron na pong 3 batch ng isinagawang PubCon. Sa Luzon ho, face-to-face po itong isinagawa nitong August 15 para sa NCR, Region 4A, habang online naman pong nakisali ang Regions 1, 3, 4B at CAR. Sa Mindanao ho, face-to-face din ho itong isinagawa noong August 22, 2025 sa Region 10, habang online din pong nakisama ang ating Regions 11, 12 at Caraga. And speaking of Region 10, Happy Higalaay Festival po dyan sa Cagayan de Oro City. At masaya po tayong nakibahagi sa Civic Parade ng festival ang NCSC Northern Mindanao sa pamumuno po ng katukayo ng ating butihing chairperson. Ito naman si Regional Director Mary Jean H. Asum. Happy festival po dyan sa Cagayan de Oro City. At ngayong araw naman ho, Visayas naman tayo, mayroon din po tayong isinasagawang today na face-to-face
PubCon sa Region 7, samantalang online din pong nakikilahok dyan ng ating Region 6, Region 8, at Region 9. Ang layunin po ng consultation na ito o ng public consultation na ito ay higit pa po nating mapalakas ang pakikipagtulungan at partisipasyon ng iba't ibang sektor para mas epektibo po nating mapatupad ang ating mga programa at serbisyo para sa mga nakakatanda. At para naman ho sa regional updates natin, ako busy rin po ang ating mga regional offices. Umpisahan ko po yan sa Region 4A. Meron po tayong ongoing na rollout ng Elderly Data Management System sa Calabarzon. Ito po ay sinagawa noong August 20, 2025. Pinangunahan po ito ng NCSC Region 4A, katuwang ang ating mga OSCA sa Cainta at Morong, Rizal. Ang layunin naman ho ng pagpapatupad ng EDMS ay gawing mas madali, mabilis, syempre ang reliable data po ng ating mga senior citizens upang makapagpalista, makapag-profile, at sa gayon ho ay makapagbigay po tayo ng ating mga programa katulad ng Expanded Centenarians Act benefit sa ating mga nakatatanda at iba pang programa po ng komisyon. Kami po ay lubos din nagpapasalamat sa ating mga LGU, especially dito sa 4A sa Cainta at Morong Rizal, para sa kanilang suporta. Abangan po natin ang sunod-sunod na mga rollout ng EDMS sa iba pang lugar sa ating bansa. Tutukan niyo lang po yan ating mga ka-Golden Heart. At syempre sa Region 4B naman, naglunsad naman po ang ating office sa Mimaropa ng magkakasunod na training on financial management for sustainable livelihood at cybersecurity. At para na rin po orientation sa eGov app na ating topic for today. At yan po ay sinagawa nila noong August 6 to 7 sa El Nido at Taytay, Palawan. Siyempre, taus-puso rin po kami nagpapasalamat sa ating mga kapartners at resource persons mula sa TESDA at DTI. At para po sa kabuuang proyekto ng Cluster 3, meron po silang joint project. Ang Cluster 3 po ay binubuo ng Regions 4A, 4B at ng Region 5. Kasi nakapagsagawa po sila ng learning and development intervention para po sa mga tatlong opisinang nabanggit ko upang palakasin ang kakayahan ng mga senior citizens, OSCA Heads, Federation of Senior Citizens President, at mga kawani ng NCSC sa community organizing, facilitation, program development, at report writing. Nako, congratulations Cluster 3 and sa pamumuno po yan ng ating commissioner, ating action agad, Commissioner Rainer Cruz III. At sa Region 12 naman po, bumisita po ang President Quirino Sultan Kudarat Mayor na si Mayor Maria Katrina Buena Sandigan sa ating opisina sa Region 12 na matatagpuan po yan sa Jensan upang po mapalawak ang ating advokasya sa rehiyon. At ito po ay pinangungunahan of course ni Regional Director Rochelle Gahete Oco. At ang pagbisita pong ito sa NCSC office ng ating butihing mayor ng President Quirino, napag-usapan ho dito ang pagbuo ng kauna-unahang Senior Citizens Community Care Center o SC3C sa President Quirino. Nako, congratulations na po agad in advance sa Region 12. And Region 12 is under the leadership of course of our Commissioner Edwin Espejo. And sa other updates naman po natin, makukompleto na ho, malapit na ang lahat ng ating regional directors. Now, meron na po tayong newly appointed regional director sa Region 1 in the name of Attorney Glyza Bernadette Pinto Tadeo. At sa NCR naman, sa National Capital Region, Lieutenant Colonel August Anthony N. Balute. Nako, welcome and again, congratulations po sa ating mga newly appointed regional directors. Sa ngayon po, meron na ho tayong 15 regional directors na naka-onboard na sa atin.
Okay. At isa po yung paalala sa ating mga ka-Golden Heart na ang ating pong 16 regional offices ay operational. Kung may tanong, maaaring pumunta, tumawag sa ating NCSC offices. At ngayon po nakikita nyo po yan sa mga nakatutok sa ating live sa Facebook. Ang kanila pong mga address at information, contact information, nasa screen po nating lahat yan. At bisitahin din po, huwag niyong kalimutan ang ating NCSC website at i-follow at i-like ang NCSC official Facebook page at TikTok at NCSC Philippines. Mag-subscribe na rin po sa aming official YouTube account para sa mga official na update. Ngayon po, magtungo na tayo sa ating mahalagang topic. Nako, we launched this last August 15. It was indeed a historic and beautiful journey for the NCSC to have launched the National Senior Citizens ID sa pamamagitan ng GIGOV app. And of course, in partnership with the Department of Information and Technology. Kahit saan, kahit kailan. Wala nang mahabang pila. Wala nang maraming papeles. Ligtas, mabilis, at sigurado. Download eGov app now and search for National Senior Citizens ID. NSC ID para sa mas maginhawang buhay sa makabagong Pilipinas. Mula po noong ma-launch natin itong digital NSC ID noong August 15 hanggang August 27 po, nakapagtala na po tayo ng 231,600 additional users na nakakapag-access ng kanilang Digital National Senior Citizens ID mula sa eGov app. Naku, mainit yung pong tinanggap itong ating launching at salamat po at hangad po namin na mas marami pa tayong senior citizens na matulungan po sa pamamagitan ng programang ito. At marami po tayong natatanggap na mga tanong at paglilinaw at patuloy po natin yang aaksyonan. Huwag po kayo mag-alala dahil lahat po yan ay sinusubukan po nating masagot. Kaya naman po para sa pagbibigay linaw tungkol dito sa National Senior Citizens ID, inimbitahan po natin ang ating Information Technology Officer na si Mr. Jerome Rubio mula po sa Information Management and ICT Division or ng NCSC. Jerome, magandang hapon sa iyo at welcome dito sa Golden Heart Puso para sa Seniors. Batiin mo muna yung ating mga ka-Golden Heart. Magandang hapon sa ating lahat. Magandang hapon, Miss Lorraine, at syempre sa lahat ng ating nanonood dito, mga ka-Golden Heart. Magandang hapon. Okay, sige. Jerome, umpisahan natin yung talakayan natin. Siguro, dapat umpisahan natin to sa pagpabibigay paliwanag sa kanila. Ano ba tong Digital National Senior Citizens ID? At paano ba to i-download sa eGov app? Okay, Miss Lorraine. So, tama yan. So, kaya kailangan natin na maklarify sa ating mga manunood sa ating nakikinig kung ano ba at para saan ba yung ating National Senior Citizen ID. So ngayon, meron tayong nakikita na sa ating screen na ano nga ba yung ating National Senior Citizen ID. Siyempre, ito ay digital, ibig sabihin is pakikita ito gamit ng ating mga cellphones, no? So ito ay i-access gamit ng ating eGov app, no? So ito ay i-download gamit nga ng ating mga smartphones, either Android or iOS. And dito ay makikita natin na mag-sign up tayo dito. Uh-huh.
So once na mapunta tayo doon sa ating Play Store or sa App Store, ito yung magagamitin natin, ay start na natin yung pag-i-install ng ating Oo. So eGov app. magda-download muna sila, pupunta muna sila sa App Store o kaya naman sa kanilang Play Store, Google Play Store, para i-download yung eGov app, hahanapin nila yung eGov app, and then they have to download the application. And then after that, ano nang next na step para sa ating mga senior citizens, Sir Jerome? Tama yan, Mr. Rin. So once na i-install na natin, i-launch na natin ito, no? So once na-click natin yung eGov app, is yung kailangan natin syempre, meron tayong dalawang kailangan. Maliban doon sa ating mga smartphone, syempre kailangan natin yung mobile number, no? Ito dapat ay active, no? Kasi ito yung makakuha at ito yung gagamitin natin para sa pagla-login natin sa eGov app. At ito rin yung gagamitin natin para doon sa ating mga OTP mamaya. So kailangan ng email tsaka ng cellphone number ng ating mga senior citizens. Tama yan, Oo. Mr. Rin. Sige. Okay, so once na natanggap natin yung ating OTP, so meron sa ating magti-text dito do sa ating binigay na valid number. So ilalagay na natin to at lalabas na kagad at magre-request na kagad ng ating MPIN. So ito ay 6-digit MPIN na ito yung gagamitin natin sa tuwing tayo ay magla-login do sa ating eGov app. So dapat tandaan nila to, Jerome, no? Yes, Itong Miss MPIN na Lorraine. gagamitin nila, dapat siguro isulat nila to sa papel, Yes. sa mga kung saan man yung madali nilang ma-access yung kanilang MPIN. Dapat hindi po to makakalimutan. Tama Okay? yan, Ms. Lorraine. Tama, sige. Okay. So next niyan is yung pag-verify na natin ng ating identity do sa verification process. Kung tutusin, ito yung isa sa pinaka-importante na feature ng ating app. No, ibig sabihin, dito manggagaling yung verification, validation doon sa ating data. So, unang-una, kailangan kompleto ito. From the name hanggang sa makapag-submit tayo hanggang sa ating mga signature. And then, once na ma-verify na natin yung ating name, yun. So, syempre, yung ating full address is kailangan po ito. So, wag po natin itong isi-skip and dapat po ito ay kompleto. Once na okay na po yung ating addresses, is dito na po tayo sa ating live selfie picture. So may selfie. Yes. Ako, mahilig sa selfie ang ating mga senior citizens. Correct. So, dito, yung ating picture kasi ay nagagamitin dito ay yung gagamitin natin doon sa profile natin at yung nakasave doon sa ating data sa PhilSys, sa National ID. So, dito, makikita natin na tayo ay, syempre, dapat sa ating mga seniors na medyo nahihirapan sa pag-access ng ating mga cellphone, marapatin natin at dapat ay mahingi tayo ng tulong sa ating mga kasama, pamilya, sa ating mga kaibigan para makatulong para sa pag-access nitong ating eGov app. Okay. So once na okay na at na-verify na natin yung ating image, no, ating photo at nag-submit na, so we will check yung ating email. So meron tayong makukuha na 6-digit PIN na ilalagay natin dito sa ating eGov app. Okay. And then, So once na nalagay na natin, ayun, so congratulations na at okay na at meron na tayong eGov application. okay, yan. So, meron pa tayo eh. Para naman kapag nag-failed verification, ano naman yung gagawin natin dito? Yan, if ever na magkaroon ng field verification at hindi totally na-capture yun dun sa image natin, ay pwede tayong mag-upload ng ating valid ID. And then, for the validation process with the eGov app, is i-check to within 7 days. And then, after that, congratulations and you already have your eGov app. Oh, ganun lang pala yun kasimple, Sir Jerome. Actually, correct. based on your discussion, basically we need 3 things. Number 1 is your smartphone, Yes. and then your cell phone number, and then your email, and 4 po pala ang kailangan, na basic na kailangan natin para magkaroon ng
digital ID at ng eGov application sa ating cellphone, kailangan natin ng internet. Internet Yes. talaga, Sir Jerome. So, pag halimbawa si senior citizen po, ang aking lolo or aking lola, ay nakapag-download na ako ng eGov app, nakapag-rehistro na ako, na-follow ko na yung 9 mong steps. Paano ko na po ngayon makikita ang aking senior citizens digital ID? Okay. So, once magla-login po tayo again, and yung kanina na pinapa-indicate natin, pinapa-save natin, pinapa-jot down natin na MPIN, yun yung gagamitin nila na pagla-login. Aha. Once na pag-login natin, is makikita natin yung mismong muka o yung interface ng ating mobile application. And dun sa pinaka-middle nun, sa bottom part, is nandun yung mga digital IDs. So dito, it will be automatically na lalabas yung ating mga ID na nakaregister sa ating mga government like PhilHealth and so on. So, PRC, meron din yes. doon, di ba? Correct. Kung kayo ay may PRC ID, lalabas doon yung PRC ID. Yung inyong national ID, yes. nandoon din. And para naman sa ating mga senior citizens, lalabas po doon automatic ang inyong digital senior citizen ID. Ngayon, Sir Jerome, digital na ito eh. Ang tanong ng ating maraming mga senior citizens, magagamit ko pa rin ba yung aking physical ID mula sa OSCA? Yes, that's a wonderful question, Miss Lorraine. Siyempre, magagamit pa rin natin yung ating ID doon sa ating mga local government units. Kasi unang-una, yung iba't ibang LGUs natin, may kanya-kanya silang benepisyo. Aha, No? yes. So, at yun ang nire-require nila, yung senior citizen ID na yung mga validation number or reference number nun, ang una nilang tinitignan para makakuha ng benefits sa ating mga LGUs. Okay. So, beside that, dun sa ating sa digital ID is kailangan pa rin, valid pa rin parehas ng ating IDs. Okay. So, pwede pa rin nilang gamitin yung kanilang physical ID at yung kanilang mga digital ID sa pag-access ng kanilang mga benepisyo. Kung halimbawang sila ay kailangang mag-hotel, mag-check-in yan. sa isang hotel, Yes. pwede nilang ipakita ang kanilang digital ID to avail the 20% discount. Yes, Miss Lorraine. Alright. Tama Pwede yan. rin yung inyong OSCA ID. Okay. Ito na nga yung sinasabi ko din, dugtungan ko na, saan pa nila maaaring gamitin ang kanilang digital senior citizens ID? Ayun, so maliban dun sa ating mga establishments, syempre meron siya mga 20% no, sa ating mga establishments. Parehas din yun sa ating physical ID. Magagamit din atin itong national ID. And ito ay recognized no, as a government valid ID. So magagamit natin ito syempre doon sa mga public transportation, sa pagbili ng gamot and medical services, Yes. at sa ano pa bang additional benefits ayon sa batas. Okay. And it comes very handy then, Sir Jerome, because it's digital. Ako, Yes. meron akong mother-in-law, no, si Mami Glo. Ang lagi niya sa akin sinasabi, nakakalimutan niya yung kanyang OSCA-issued ID. Ngayon, mas accessible ito sa ating mga senior citizens na may mga cellphone, may mga smartphones, kasi nandun lang pwede mong i-screenshot, 'di ba? Yung iyong ID, pwede Tama. mong picturean din, 'di ba? Pwedeng pa-picturean at i-send sa iyo yung ID mo. Meron ka na agad magagamit na valid ID para you can access all the benefits that you are entitled to, 'di ba? Sa batas. Ngayon, Sir Jerome, you have discussed earlier too many information na dapat ibigay ng ating senior citizen sa pag-access ng eGov app. Ang tanong ng marami din, ligtas ba itong gamitin? Yes, of course. Ligtas na ligtas yung ating eGov app kasi it is secure and encrypted technology, no? So, hindi lang siya one or twice encryption, thrice encryption siya kung ganun ang level ng encryption of the data. Kaya ligtas na ligtas ito sa ating mga senior citizen na gamitin. Actually, Jerome, I was trying to also access yung Shopee. When you try to navigate, because I'm trying to navigate all applications now, because apparently before, di ako masyadong mahilig dyan sa mga online shopping And siguro isa sa pwede natin siguro tingnan din yung
pag-upload, pag-validate noong para makapag-avail sila ng mga discount online sa mga online shopping platforms natin because it's already validated data coming from PhilSys, right? Yung Yes. sa digital ID. Para doon, when they buy online, at least automatic na siguro Automatic. nilang ma-avail yung 20% discount na meron sila as senior citizens. Yes. 'Di ba, nawala masyado sa mga online application na or shopping applications natin. Naku, ito Sir Jerome, baka kasi masingil ang ating mga senior citizens, ang ating mga ka-Golden Heart. May bayad ba ang pagkuha ng Digital Senior Citizens ID? Ayun, so mga ka-Golden Heart, pag po kayo mag-alala dahil libreng-libre po yung ating Digital Senior Citizens ID at wala po itong, kung just in case na may mag-text po sa inyo na humihingi ng kahit anuman, so wag po kayo maniwala doon dahil libreng-libre po ito. Okay, yan po libre. At sa ating mga kabataan dyan, sa mga kapamilya, wag na rin ho nating singilin yung ating mga senior citizens kapag nagpatulong na magpa-download ng eGov app. Baka Yes. naman pahingi ng 50, pahingi ng 20 para i-download si Lolo at Lola. Again po, paglilinaw po namin, libre ho ang pag-download ng eGov app sa ating Play Store at sa ating App Store sa Apple. Okay? So, libre ho yan. Wala po kayong kailangang bayaran. And, Sir Jerome, Yes, Mr. Ray. ito bang digital ID na to, pwede ba itong gamitin kahit walang internet? Doon sa ating pagre-register, no, at pag-access ng ating eGov app, talagang kailangan siya na magkaroon ng internet. Dahil yung mga data na sinasabit natin at mare-register, kukunin ng cellphone natin, isibabato, ito-transfer siya dun sa database ng eGov app. So, ganun siya ka-importante, kaya kailangan to ng internet. Gayun pa man, merong ngayon na bagong feature si eGov app na kahit walang internet is pwede nang ma-download offline yung ating national ID. Yes. Actually, may mga iba pa ako nakikitang questions eh. Actually, when you navigate your eGov app and you would want to change some informations on your IDs, ang pwede hong palitan ay address lang, and signature. signature. So, meron pong signature doon sa ating eGov app. Okay? Once you update your signature, it will appear to all your IDs na makikita sa inyong eGov app. Tama yan, Okay? Mr. And then, how to access naman yung backside ng inyong ID, you just have to click something doon sa ID, show back ID, then makita nyo po yung likod ng inyong mga ID. Tama Ito, mag-address mo din tayo ng mga katanungan natin mula naman sa Facebook comments kasi syempre, ang mga senior citizens natin, sanay talaga sila sa may hawak, May hawak. na ID. Yes. 'Di ba? So gusto nila na i-print. So pwede pa rin ba silang mag-print ng kanilang digital ID? Of course, Miss Lorraine. Pwede sila mag-print ng kanilang digital ID, no? So make sure lang na tayo kung magpe-print is alam naman tayo mahilig tayo mag-collect ng mga IDs, na physical IDs actually, no? So ngayon, ang gagawin is pwede natin itong i-print and yung iba nilalaminate pa nga yung Oo, ating IDs, nilalaminate. no? So para talagang secured at hindi mababasa. So pwede po talagang i-print ito at ipakita to anytime. Okay. Sige, Sir Jerome, I think marami tayong mga nasagot na katanungan ng ating mga ka-Golden Heart and magpapatuloy po ang ating usapan sa pagbabalik po yan ng Golden Heart Puso para sa Seniors. Serbisyong kailangan, direkta mula lokal na pamahalaan. Mamangha sa mayaman nating sining, kultura at kasaysayan. Radyo Magazine, 1278 AM. Radyo Pilipinas. Radyo Publiko. Time to celebrate kulturang Pinoy. Tradisyon, musika, sining, literatura at iba pa. Anything and everything fun and Filipino. Ito ang Pinoy Kultura.
Isang nakagawian ng mga Pilipino na medyo di na natin namamasdan ngayon ay ang pagmamano sa ating mga nakatatanda. It's long been part of Philippine culture, a gesture of respect that involves saying mano po, then lightly touching one's forehead on the offered hand of an elder, whether your lola, lolo, nanay, tatay, ate, kuya, or it's practiced all year round as a form of greeting, usually upon entering an elder's house or attending family reunions. Mano na tayo next time we see our elders. Yan ang Pinoy kultura because our culture is cool. Ay, buti naman natapos ko na itong mga reports ko. Kailangan ko na lang itong ipasa kay boss. Dahil productive ako ngayon, parang deserve ko ng iced coffee. Uy, may nag-text. New number? Ano kaya to? Congratulations! Nanalo ka ng isang black leather bag at 5,000 piso na maaring makuha via online withdrawal. Para sa iba pang impormasyon, maaaring tawagan ang number na ito o di kaya ay i-click ang link na ito. Naku, ang swerte ko naman! Teka, tingnan ko nga tong link. Kung ikaw ay makatanggap ng mensahe na nanalo ka ng mataas na halaga o di kaya ng anumang kagamitan mula sa isang kahina-hinalang cellphone number, huwag agad maniniwala. Sa modernong teknolohiya ngayon, talamak na ang mabilisang transaksyon lalo na kung may kaugnayan sa pera. Narito ang ilang paalala. Una, huwag magbigay ng personal na impormasyon nang hindi sinisiguro ang pagkalehitimo ng negosyo o number na nag-text o chat sa inyo. Pangalawa, huwag sagutin at tawagan pabalik ang isang tawag na mula sa isang caller na hindi mo naman kilala. Pangatlo, huwag basta-basta i-click ang link. May pagka-high-tech ang ilang link na kasama sa phishing email kaya't maaaring dalhin ka nito sa isang website na carbon copy ng original na webpage para kunin ang iyong password, PIN o anumang pribadong impormasyon. Munti ka na ako dun ah. Scam na pala yun. Nakakatakot na talaga sa panahon ngayon. Lalo na yung makatanggap ng mga scam messages. Magiging maingat na lang ako sa susunod. Loko yun ah. Tandaan, gamitin ang ating kakayahan sa tamang pamamaraan at huwag man lamang sa ating kapwa. Radyo Magazine 1278. Radyo Pilipinas. Dagling kaalaman. Sa mga nagtatrabaho, isang luxury o luho ang magkaroon ng oras para mag-siesta matapos mananghalian. Pero alam ba ninyo na ang pag-idlip sa hapon ng ilang minuto ay mabuti ang naidudulot sa kalusugan lalo na sa improved cognitive function ng brain? Ang power nap ay mas epektibong gawin kaysa sa pag-inom ng kape o energy drinks sa panahon ng sobra kayong inaantok. Kailangan lamang na gawin ito ng tama. Less is more, ika nga. Iba-iba ang mga opinyon sa power nap. Sa iba, 30 minuto o mas mababa pa dito ang dapat na power nap, habang ang iba naman ay nagsasabing dapat 1 oras o higit pa ang siesta. Ngunit mas marami ang naniniwala na ang susi ay panatilihing maikli ang pagtulog sa hapon, kung saan ang katawan ay papasok lamang sa unang 2 stages o yugto ng pagtulog. Kung nakapasok na kasi sa ikatlong yugto ng pagtulog o yung tinatawag na deep sleep, ang isang tao, makakaranas na ito ng tinatawag na sleep inertia o yung stage kung saan walang pagkilos ang makikita at pakiramdam nito sa paggising ang pagkaliyo o hilo na gusto pa ulit nitong bumalik sa tulog. Ang power nap ay mabuti sa pag-re-energize ng katawan. Dagling kaalaman. World-class na tanawin. Explore na natin! Love the Philippines. Likhang sining na proudly Pinoy. I-flex na yan! Radyo Magazine 1278. Radyo Pilipinas. Radyo Publiko. Golden Heart, puso para sa seniors. Alauna na. Golden Heart na.
Mapapanood at mapapakinggan na ang Golden Heart, puso para sa seniors sa Radyo Magazine 1278 kHz AM. Ito ang programang magbibigay ng boses sa ating senior citizens at pagpapalaganap ng mahahalagang kaalaman na makakatulong sa kanilang pang-araw-araw na buhay. Hosted by Dr. Mary Jean P. Loreche. Ito ang Golden Heart, puso para sa seniors. Alauna na, Golden Heart na! Yan, at nagbabalik po ang ating programang Golden Heart, puso para sa seniors. Ako po ulit si Lorraine Cirillo Valdivieso, sa ngalan po ng ating chairperson at CEO, Dr. Mary Jean Loreche. Nakasalukuyan po ang bumabiyahe ngayon papunta sa Tuguegarao para sa opening ng ating Senior Citizens Community Care Center dyan sa Region 2. At alam nyo ba mga ka-Golden Heart, espesyal talaga ang ating episode ngayong hapon dahil masaya po kami at malugod po kaming nagbabalita sa inyo na umabot na po sa higit 1 bilyon po ang ating naipamahaging cash gift sa ilalim ng Expanded Centenarians Act. At para po sa ating update sa ECA, ngayon pong quarter 2025 progress report as of August 28, 2025, ang total grantees served po natin ay 104,015 with a total amount disbursed of 1,106,390,000. Ang hirap palang basahin, Jerome, ng pag-bilyon-bilyon na yung pera, no? Correct. And Sana pag-breakdown po nito, para sa ating 80 years old, meron tayong 53,256 grantees. For 85 years old, meron po tayong 33,072. Sa 90 years old po, meron tayong 13,093. For 95, we have 3,858. At para naman po sa ating mga centenarians, meron po tayong 736. At para naman po sa ating golden stories, nabanggit ko yung all ages ng ating binibigyan ng cash gift. Ngayon po, tunghayan natin ang ilan sa mga grantees ng Expanded Centenarians Act sa Region 11. SS Ricardo Rosalya Logian. Ako si Albina Licong Saruna, taga Turil, St. Jude, Dalio, Davao City. Ako, Kiseli Barcelona, nagpuyo sa Bukana Trading. Ang edad ko 85. Yung Pilarino, Rafael Chilton. Kaya ito parol sa kung anak niya ko na barangay Dinugaw. Yan siya na Santo May Nabaring. Pangalan ako Leonisa Caloyo. Piling edad? 100. Ay, nakalimot na siya. Oh. Ikan sa pagkatao sa pinuod lang ni tapos sa tamang sakot kay kanan. Nasa kalisod. Sa ko nagkuhan sa akong mga isuon, pagpa-eskwela nila. Akong journey sa akong pagkatao pertinent asa, no? Kung kamahuran sa 5, wala na ko'y amahan pagkatao na ko, namatay na siya, napakusatian sa akong inahan. Kahuman ko sa akong pagkamaestro sa UM Davao City. Hantong karon na ako sa mga organisasyon. Sa mga katagulanan. Pag malipay ko, ang kabot ko din ng edad. Tapos, medyo arang-arang na kay ang akong anak, tawag sa gawas. Particular of City Health Company sa Davao City. Kaya ko pa. Particular na dito na ito ma-permit sa Torre District. Kaya dito na ito ang residensya. Maayuman. Oo. Bansa man lang. Happy. Happy. Sa akong mga anak, mga apo. Akong mga apo nga, ay just pinagdahan siya ako.
Rago gyapon nato masugatan na nagkadiya mga mga pagsulay sa kinabuhi. Ang tanang mga pagsulay ako malakpasan. Nako kayo ang challenge nako kay sa akong pagkamaestra gamay ra ang sweldo, 5 akong anak. Ang saon ako pagpahuman sa ilaha sa ilang edukasyon. Unay ako ang trabaho hangtod sa tanan ng sila. Siyempre, kanang naging dako, say kadlawang pa, to na kumprinti, maninda. Katpay tagaan ko. Napot ko san na mga simplify ng sa pagka kulang daghang mga sakit mo agni sa atong kinabuhi. Laban lang. Wala ko mag-expect na moabot ko aning idara. Kay tanan akong isuon patay na, mga bata-bata pa. Ako rin kamanghuran sa 5. O, ning abot ko aning idara, dako na kailang grasya sa Ginoo no. E dili tanan makaabot aning idara. Nya karong adlaw mo daw sa jug ko og centenarian. Ay 80 naman akong edad karon. So dagko kay kong pagpasalamat sa Ginoo. Kani abot ko aning idara. Kay magmuta sa Ginoo. Nagkagaling ng bag, nag-tukurin sila ako, kaya idadaw na yung isang ako karoon 90. Tagtang ubanda lang, nakalakaw, tagta na problema. So, happy ko ako. Magpasalamat ko ni Lord. Happy, very happy. Happy. Maayo lang yan. Happy. Lord. Happy, yun na happy. Paano ko nalipay din ko na ang akong edad na ang abot ng ibig na kung paano. Gikan sa gobyerno kinahanglan ato giding pasalamatan. Kay dili tanan nga mga tao biya kadawaan ni. So sa atong gobyerno daghang salamat sa ating nahimo karon nahatag ang singkinyal sa kanila. Makita ko mga karon pasupat sa masupat karon sa akong katawat anak. Ako salamat sa inyo. Salamat po. Salamat. Ako po akong pagpasalamat mag-itagan akong inunanan ka. Ko anak. At tidarang. At yun po ang iba't ibang mukha ng ating Expanded Centenarians Act grantees mula sa Region 11. Para sa pagpapatuloy ng ating programa, makakasama natin ang isang IT expert at isa pong propesor para bigyan tayo ng mahalagang impormasyon at paalala tungkol sa patuloy na pag-usbong ng digital age. Huwag po natin patagalin, kasama po natin ngayon via Zoom si Professor Renz Alan Canlas, isang IT expert. Hello, Professor Renz Canlas, magandang hapon sa iyo. Hello, magandang hapon sa inyo at sa mga nakikinig at nanonood. Okay, nagbabalik si Sir Renz. Ang kasama rin po natin ngayon sa studio, Sir Renz, si Sir Jerome, ang resident IT naman ng aming tanggapan mula sa NCSC. Kasi kanina, Sir Renz, Professor Renz, napag-usapan natin dito sa ating programa yung pagkakaroon ng National Digital Senior Citizens ID ng ating mga senior citizens. At dito ay magbibigay sila ng iba't ibang mga datos para doon sa application. At gusto lang natin pag-usapan, paano ba natin mapapanatiling safe ang ating mga data? And sa pag-transition natin sa digital age, paano po ba natin mas mapapabuti pa ang pangangalaga sa ating mga data? Okay, so yun naiintindihan natin na ang mga senior citizens ngayon ay parang naninibago sa paggamit ng kanilang mga cellphone dahil nga at sa technology ngayon, no? Isa sa mga nagiging reklamo nila or hindain nila is yung nakakalimutan nila yung kanilang mga password. So, ang ginagawa nila ay gumagamit ng mas madadali tulad ng kanilang mga birthday yan, or ano pang madali man na kanilang kinikreate sa pagpapa-password.
Okay? So isa sa mga payo namin bilang mga IT experts, no, and then isa sa mga nagbabantay din sa mga cybersecurity is medyo hirapan po natin ang ating mga password, no. Kasi ang mga hacker, madalas tina-target niyan, alam na nila ng mga pattern ng mga password ng mga senior citizen tulad ng kanilang mga birthday, pangalan nila, pangalan ng kanilang pamilya, etc. Okay. So, isa din, alam natin, no, bilang isang IT expert din, mas okay at isa sa mga advice natin kung lagi natin na nakakalimutan ang mga password, maaari nila itong isulat sa kanilang mga booklet na itatago din nila sa kanilang mga safe na lagayan. At sa ganung paraan, ay kahit mahirap yung kanilang mga password, ay hindi nila makakalimutan. Okay. So, wag masyadong gumamit ng mga madadaling mapeke or magaya na mga password sa ating mga application, at kung maaari, gumamit tayo ng paglalagyan ng mga passwords natin na tayo lang din yung may access, no? Yung mga senior citizens lang natin yung may access. Ngayon, Sir Renz, ano kaya yung role ng ating mga kabataan o mga kasama sa bahay ng mga mahal nating senior citizens upang mapaunawa sa kanila itong paggamit ng teknolohiya? Okay, no? Ang isa sa mga role ng ating mga kasama sa bahay, kabataan, tulad ng kanilang mga apo, yan, ay makapagpaliwanag ng simple at dahan-dahan sa ating mga senior citizen na ating mga lola, yan, nanay, yan. Kasi alam nyo, no, huwag tayong masyadong mainis kung matagal nilang magets yung lagi makulit ka na tatanong ang ating huwag magagalit, no? Oo, kasi yung ibang kabataan ngayon is masyadong maigsi yung kanilang mga tawag dito, patience, no? Dahil pagka paulit-ulit, minsan naiinis na silang turuan ng kanilang mga lola. So, yun. Tapos, pakita lang natin ng step by step kung paano ginagamit yung cellphone at internet. No? Turuan natin sila kung i-click lang. Tulad ngayon na dumadami din yung mga fake links. Ayan, yung mga tinatawag ng mga phishing site. Ingatan natin na turuan natin sila kung paano ma-identify na ito ay isang hacking website or isang legit na website. Okay. Para mabawasan yung mga nabibiktima ng mga hacking at saka yung mga scam. Pinupunterian ng mga scam ngayon, Professor Renz, yung mga senior citizens natin, Sir Jerome, kasi sila nga naman yung medyo hindi kasi nila panahon ang digital age, kaya siguro mas kulang yung kanilang pag-unawa dito sa mga nangyayaring makabagong pagbabago when it comes to technology. And ngayon, Sir Renz, siguro huling tanong ko na ito, doon sa nasabi ko kanina, ano po kaya sa inyong palagay bilang IT expert at bilang nagtuturo din ng digital literacy, paano po ba natin, Sir, maipopromote ang digital literacy at paano natin magagawang sumunod pa rin sa agos ng panahon itong ating mga senior citizens para hindi sila nabibiktima ng mga pamimeki at mga scam? Okay, no? Sa payo natin para bilang IT experts sa mga senior citizen, huwag po tayong mahiyang magtanong sa ating mga kaibigan, sa kasama sa bahay, sa mga anak, sa mga apo, na kung paano ito gamitin at i-explore, no? Kasi may naitanong nga kami before na mga senior citizen na kaya daw sila takot sa paggamit ng mga technology ngayon dahil nga noong panahon na muusbong pa lang yan ay napakamahal ng mga gamit tulad ng mga computer. Natatakot sila na baka daw nila masira. So ngayon, dahil nga po malawak na ang IT ngayon, lalo na tulad ng mga nai-release last time na digital ID ng senior citizen, mahalaga na manood tayo ng mga video sa mga trusted websites lang tulad ng mga YouTube, mga information drive. At siyempre, mag-follow sa mga senior citizen pages tulad ng inyong ahensya. Okay, nako, maraming salamat Professor Renz Alan Canlas sa pagsama sa amin ngayong hapon na ito para maipaliwanag natin sa ating mga senior citizens itong
mga guides natin para hindi sila ma-scam or mabiktima ng mga pamimeke. At maraming salamat din kay Sir Jerome, ang ating IT naman from the National Commission of Senior Citizens sa paglaan ng kanilang oras upang maibahagi sa atin ang kanilang kaalaman at serbisyo para sa ating mahal na mga nakatatanda. And of course, maraming salamat din po mga ka-Golden Heart na tumutok sa atin ngayong hapong ito. Ito po ang huling episode ng Season 1 ng ating programa. Ito po ang ating season finale, kumbaga. 'Di ba? Okay, magkwentuhan at samahan niyo po kaming muli sa Golden Heart Puso para sa Seniors Season 2. Magbabalik po kami, definitely, dito lang sa Radyo Magazine every Thursday, 1:00 hanggang 2:00 ng hapon. At sa ngalan po ng ating masipag at napakagaling na NCSC Chairperson and CEO, Dr. Mary Jean Loreche. Ako po ang inyong lingkod, si Lorraine Cirillo Valdevieso. Magandang hapon po sa lahat ng ating ka-Golden Heart. Serbisyong